topic natin, malabo na ba ang mata mo o kailangan mo na bang magsalamin o kaya ng anak mo? Ginawa ko po itong video na to kasi minsan hindi natin alam, malabo na pala yung mata natin. Pero sa mga nanay, ito po ang pakiusap ko. Ipa-check up nyo po ang mata ng inyong mga anak kasi baka malabo na ang mata nila at nahihirapan na sila sa eskwelahan. So, ang daming mga tao, hindi nila alam, ang labo na pala ng mata nila. Akala nila okay lang kasi pagtingin nila, halimbawa, nearsighted ka, nababasa ko naman. O yun namang mga farsighted, okay naman ako pag tumingin sa malayo, ang linaw-linaw. So, meron pong mga tao na nangangailangan ng salamin. Alam nyo, sa Amerika, 150 million katao ang kailangan magsalamin o nagsasalamin. Ano ba ang sintomas na malabo na pala ang iyong mata? Number 1, malabo na pala yung paningin mo. Hindi mo lang alam, parang may cloud o kaya minsan nagdodoble yung iyong paningin. Minsan naman, yung tinitignan mo, bakit parang walang linya? So, walang ending. Laging sumasakit ang ulo mo. Tapos, may mga tao, ito blurry, ganyan, no? Yan ang tinatawag na lumalabo. Laging masakit ang ulo. Yung squinting, ito yung hindi nyo napapansin pero may magsasabi sa inyo, bakit ka nakakunot? So, nakakunot yung mata, yung kilay mong ganon. Tapos yung mata mo parang papungay. Yun po yung tinatawag natin na squinting. O minsan, masyado kang nasanay dun sa dati mong salamin, hindi mo alam kailangan mo na palang magpalit. Tapos, may mga bagay na pag tinignan mo, parang may aura, parang may liwanag na nakapaligid. Yun po yung tinatawag na halo or aura. Yung iba naman, mabilis mapagod ang mata kapag nagbabasa o may ginagawa sa computer or dun sa cellphone. Yung iba, hirap makakita sa gabi. Ingat po kung nagda-drive kayo sa gabi. At yung iba, yung talagang iba, marami nagsasabi sa akin, lalo na yung mga seniors, nagdidikit-dikit na daw yung letra ng binabasa nila. So, hirap pala silang magbasa. Yan po yung mga senyales na kailangan nyo nang magpasukat ng salamin. Sa mga anak ninyo, pansinin ninyo mga nanay, please lang po. Kasi minsan tayo mga nanay, hindi natin nakagawian. Okay, dadali natin sa pedya. Pero hindi pala natin dinala sa doktor sa mata. Kailangan din ho nila yun. May mga bata, tingnan nyo, bakit parang clumsy? Parang hindi nila mahawakan yung gusto nilang hawakan. Lagi din nakasquint or nakakunot yung noon nila. Tapos mapapansin nyo, bakit mas malapit siya sa computer or sa TV or dun sa cellphone niya, nilalapit niya. Kung nagbabasa siya, inilalapit din niya sa mukha niya. Magsasabi din siya, masakit yung mata niya, tsaka masakit yung ulo niya. Tapos hindi siya makafocus dun sa binabasa niyang libro or dun sa mga assignment niya. Sabi niya, napagod agad yung mata niya. Tapos, hindi makafocus sa pag-aaral. Tsaka, madalas silang masilaw. Pero pansinin niyo, kung yung anak niyo masyadong lumalapit sa screen ng computer, or kaya naman, minsan, tinatakpan-takpan niya yung mata niyang ganon. So, o kaya, kailangan niyang magbasa gamit yung kanyang daliri. So, baka nagkakaroon na ng tinatawag na lazy eye yung inyong mga anak. So, marami pong problema pagdating sa paningin. Ang tawag po dyan, error of refraction. Pag sinabing normal vision, ito yung 20/20 vision. Ibig sabihin, normal o malinaw ang inyong tingin pag 20 feet ang layo. Kaya tinawag na 20/20 vision. Pero may mga tao, tinatawag na nearsighted. Malinaw kapag nagbabasa or may malapit na tinitignan. Pero, pag malayo pala, hindi na nila maaninag. May tinatawag naman na farsighted. Ang linaw dun sa malayo. Pero pag nagbabasa na, parang nagdidikit na yung letra or medyo malayo na, malabo na. Meron din tinatawag na astigmatism. Ito kahit anong edad nangyayari to. So, kailangan na talagang ayusin
sa pamamagitan ng salamin. At sa ating mga umiedad, sa ating mga seniors, may tinatawag na presbyopia. Ito nagsisimula, edad 38 to 42, pwede nang lumabo ang inyong mata at kailangan nyo na ng reading glass. Sino naman ang magsusukat ng salamin sa inyo? May tinatawag po tayong ophthalmologist. Ito po ay doktor. So, medical doctor sila. Sila po ang gumagawa ng mga eye examination. Pero ang maganda dito, nalalaman nila kung may sakit ka, katulad ng glaucoma, katarata, o pag natusok kayo sa mata, o ang anak nyo napuwing kayo, o kaya may diabetes kayo, sa kanila kayo kailangan magpa-check up. Pati po yung mga high blood, kailangan po ipa-check up din ang mata nila sa doktor sa mata na ang tawag ay ophthalmologist. Meron din yung tinatawag na pediatric ophthalmologist. Napaka-importante ho nito. By experience, kailangan ho. Ito ay doktor sa mata at pangbata lang. So, mas marunong siya magsabi at makipaglaro sa mga bata. At the same time, magagamot niya. Lalo na kung napansin nyo yung anak nyo medyo nagko-cross-eye. Bakit parang nagdidikit sa gitna? Or sa Tagalog, yung medyo naduduling. O kaya bakit parang may dun sa itim ng mata niya, parang pumuputi. Baka naman may katarata yung bata. At saka yung mga school children, dapat po pinapacheck up din sa kanila. Ito ho yung mga nasa mall at saka sa mga may mga tindahan ng salamin, optometrist. Yan naman po, meron silang degree. Doktor sa mata, 4 years college degree. Sila po ang gumagawa ng mga eye test, vision test. Sila din po yung nagsusukat ng inyong salamin. Meron din pediatric optometry para din sa mga bata. Kasi ngayon mga bata maaga pa, malalabo na ang kanilang mga mata. Alam nyo, libre lang naman ho sa mall. Pag may makita kayong tindahan ng salamin, pumasok ho kayo, magpa-check ho kayo ng inyong mga mata. Baka kailangan na hong magsalamin. Actually, kung wala naman ho kayo sa kabisera, sa Maynila o sa syudad, kahit ho sa mga probinsya, meron naman ho mga tindahan ng eyeglasses o ng salamin sa mata. May optometrist po lagi doon. Kasi, kailangan ho natin ng optometrist or ophthalmologist sa pagbili ng salamin. Kasi, magbibigay ho tayo ng mga tips, napakaraming klase ng salamin. Depende sa inyong budget at ipapaliwanag nyo ano yung advantage ng mga salamin yung pipiliin dun sa gagamitin nyo. Kasi ang daming lente. Yung lens yung pinakasalamin. Merong single vision, meron tinatawag na bifocals, yung sa ilalim, iba yung grado, sa ibabaw. Meron nga trifocals, 3 pa yung grado. Meron din naman tinatawag na progressive. So, hindi nyo na kailangan igalaw-galaw yung inyong salamin. So, tignan nyo, ano ba yung nakakatulong sa inyo. Tapos yung material, meron tinatawag na plastic, polycarbonate, Trivex, high-index plastic. So, depende. Kung yung bata o kayo nag-i-sports palagi, tanongin nyo, anong klase bang lens ang kailangan ko? Tapos may coating pa yan. Sa mga tulad ko, laging nai-scratch. So, merong anti-scratch o yung lagi naguguhitan yung salamin. May anti-reflective. Meron ding sun protective. Merong color tinted. Pag bigla kang lumabas, automatic, parang nagiging sunglasses. Hydrophobic, dun sa laging mga nasa tubig. So, ang dami-dami. Itanong nyo po yan sa inyong optometrist or sa inyong ophthalmologist. Meron pa nga mga polarized sunglasses Ang eye check-up ho, napaka-importante. Pag adults, eto. So, simulan po natin. Actually, adults, isang beses pag nag-age 20 kayo. Dapat at least meron kayong isang check-up sa mata. At kapag nag-30 na kayo hanggang 40, at least dun sa 10 years na yon naka 2 times kayo ng pag-check up. Pero kapag tumuntong na ho kayo sa edad 40, kailangan ho, nagkaroon na kayo ng complete eye exam at 40s. At kapag 65 years old na kayo,
once or every other year, kailangan po nakapagpa-check up na tayo ng ating mata. Pero alam nyo, sa mga bata, 1 sa 4 na bata sa eskwelahan, may problema pala sa kanilang mata. Hindi alam ng kanilang mga magulang. Kasi hindi rin naman alam ng bata na hindi na pala normal yung kanilang paningin. So please mga nanay, kaya ako ginawa yung video na to, baka hindi nyo lang napapansin. Akala nyo alam nyo, pero hindi po. Yung pedia, di ba nag-pedia visit tayo? Tanong nyo dun sa pedia nyo, may problem ba yung mata ng inyong anak pag 1 month hanggang 30 months old, so hanggang 2 taon at kalahati. Pero kung meron hong ophthalmologist, lalo na kung merong pediatric ophthalmologist na malapit sa inyo, ipatingin nyo ho yung inyong anak. Tapos, yung pagitan po ng 2 to 5 years, kasi bago sana siya magsimulang mag-eskwela o habang nasa eskwela, naipatingin nyo rin ho yung kanyang mata. So, bawa sa edad 3, sa edad 5, yan na ipatingin natin. Tapos, magiging 8-year-old, 10-year-old, 12 years old, at 15 years old afterwards. At least sana meron silang check-up sa kanilang mata. Huwag ho nating iasa dun sa school physician. Although, meron pong mga eskwelahan, chine-check talaga kung nakakakita ba yung bata. Kasi pag medyo malabo, ilalagay nila sa harapan. So, mapapansin ng teacher, bakit itong batang to laging gusto nasa harapan ng blackboard? So, yung pala, hirap na. Tsaka, bakit hindi matututo yung kanilang anak? Yun. Mabalik ko tayo. Bakit sa mga adults naman, kaya po maganda may check-up din? Kasi may mga sakit na pwedeng maagapan. Yung mga age-related macular degeneration, ito po sa pag-edad, baka may glaucoma, katarata, o kung may diabetes, lalo nang kailangan magpa-check-up ng mata, tsaka pag may high blood, kasi merong mga tinatawag na diabetic retinopathy. Tapos yun nga, makikita yung mga anong klaseng salamin ang kailangan. Kasi nga, kanina, di ba, na pag-usapan natin may astigmatism, nearsighted, o farsighted. Tapos marami rin ho problema sa retina. Nagagamot ho yun. Ito ho. So, eye exam sa children, 6 months, 3 years, 5 to 6. Huwag ho nating iasa sa school, dapat tayong mga magulang ang nagdala sa ating mga anak. Bakit? Di ba, ang pag-aaral ng anak, 80% yung nakikita niya, visual. Paano kung malabo ang mata ng inyong anak? Paano siya matututo? At nakita nila sa pag-aaral, 61% ng mga magulang, akala nila normal yung paningin ng anak nila. Tapos magugulat na lang sila, may problema pala sa mata ng kanilang mga anak. So, yun po. Itatanong nyo na rin sa akin, ano ba yung mga pagkain maganda para sa mata ninyo? Kasi may mga age-related macular degeneration sa ating mga seniors at habang bata pa, pakainin na natin. Siyempre, gusto natin, ito po, yung may mga ganitong mga nutrition, lutein, zeaxanthin, siyempre yung vitamin A, C at E, kasi mga antioxidants yan, bukod sa zinc, tsaka yung may omega-3 fatty acid. Importante ho yan. Ano ba yung mga pagkain na yan? Isda, mayaman yan sa omega-3 fatty acid, tulad ng mga galunggong, sardinas, dilis, hasa-hasa, alumahan, ganon. Yung mga nuts and legumes sa atin, mani, meron tayong mani, tapos buto ng kalabasa, pwede ho nating ipakain yan. Munggo, kailangan din yung mga nuts and legumes kasi may vitamin E yun, tsaka may omega-3 fatty acid. Citrus fruits, bakit kailangan? Kasi may vitamin C, antioxidants, kalamansi, dalandan, suha. Berdeng dahon ng gulay, kailangan din natin yan. At syempre, yung ating mga KKK, carrots, kamote, kalabasa, maraming vitamin A, beta-carotene. Bukod pa dun sa itlog, napakaganda po ng itlog. May lutein, may zeaxanthin, vitamin C, E at zinc. At syempre, kailangan lagi hong may tubig kasi para iwas sa dry eyes. So sana po mga nanay, dalin po ang anak natin sa doktor sa mata, pati ho yung mga magulang natin. Salamat po.